Magbibigay ako today ng tips para sa mga bago pa lang dito at sa mga plano pa lang pumunta dito, kung ano ang mga dapat gawin para mapadali ang trabaho ninyo, mapadali ang trabaho at mapabilis. Kailangan mo lang sundin ang mga tips na to at tiyak approve ka kay amo. Keep on watching! Number 1 is multitasking. Number 2, time management. At number 3, be organized. Yung tatlong yan, guys, kailangan mo yan para magawa natin ng maayos at mabilis ang ating trabaho bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Yung number 1 is multitasking. Kailangan talaga, guys, na kailangan talaga yan, guys, kasi sa dami ng gawain natin araw-araw, kung paisa-isa lang natin gagawin, lalo na yung kailangan nating isunduin yung alaga natin sa school, kailangan pa nating mamalengke, kailangan pa nating magtrabaho sa bahay, kailangan pa nating maghanda ng pagkain ng alaga natin. So, kailangan talaga natin ng mga tips na to para makasurvive araw-araw. Halimbawa lang, habang naglalaba ka, maglilinis ka na ng bahay, habang hinintay mo yung labahan mo na matapos, kasi dito yung ginagamit lang naman is washing machine. May time yon. So, isa na yun na makasave ka ng oras. Or habang nagluluto ka, nagpapakulo ka ng niluluto mo, hugasan mo na yung mga plato para hindi ka matambakan ng hugasin. Kasi guys, ako pag hindi ko talaga hinugasan na habang nagluluto ako yung mga plato, wala. Pagdating ng after dinner, ang dami kong hugasin, as in, matatagalan talaga ako matapos. So, habang nagluluto ako, binibilisan ko na rin. Kailangan mo rin kasing maging mabilis. Kaya, lahat kailangan mo i-manage yung mga yung oras mo sa lahat ng bagay. Para, kailangan mo rin gumamit ng, ng common sense sa trabaho para magawa mo ng mabuti yung gawain mo. Habang tulog yung alaga mo, kasi nagnanap yan sila sa tanghali, maligo ka na, o di kaya i-prepare mo na yung dinner, o di kaya gawin mo na yung mga gawain na hindi mo pa nagawa. Yun yung pag-multitasking. Kasama na rin yun yung time management mo. Magkakasama na yan. Tapos guys, be organized. Dapat alam mo yung kung ano yung uunahin mo na trabaho. Kailangan mo alam mo yung priority mo sa trabaho. Ano yung pinaka-importante muna na needs ng alaga mo, na needs nyo sa bahay, na gawain, bago yung mga bagay na hindi importante. Kasi at least, kung hindi mo magawa yung hindi importante, walang mangyayari. Kasi, inuna mo yung importante. Tulad niyan, unahin mo muna yung linisan, yung mga laruan ng alaga mo kasi lalaruin niya yan. Tulad niyan. Or sa umaga, pagising ng alaga mo, i-prepare mo na yung food muna bago ka maglinis ng bahay. Sa umaga, agahan mo ng gising, unahan mo gising yung mga amo mo para may magawa ka pang trabaho bago gumising yung alaga mo. Tapos talaga guys, sa umaga, kailangan unahan mo talaga yung amo mong gumising. Hindi pwedeng yung amo mo ang maunang magising. Nakakahiya naman yun. Tapos, basta guys, organized talaga dapat yung trabaho. Kasi pag hindi organized yung trabaho mo, para kang malilito na matatagalan ka. Yun talaga ang sinasabi ko, dapat unahin. Alam mo kung ano yung uunahin mong trabaho. Yun yung point ko doon. Alam nyo, nung bago pa lang ako dito, hindi ko pa yan naisip eh. Alam nyo, parang sa buong araw, ang pagod na pagod ako. Kasi nga, hindi organized yung trabaho ko. Iba-iba yung mga inuuna ko na imbis na unahin ko yung ganito, iba yung inuuna ko na gawain. Hanggang sa natatagalan na ako.
So, sa inyo, binigyan ko na kayo ng tips para at least pagdating nyo dito, ma-impress agad yung amo nyo. Kasi alam nyo yung ginagawa nyo. Alam nyo kung paano nyo i-handle yung oras nyo, paano nyo i-manage yung time nyo. Alam nyo mag-multitasking, yan yung importante para mapabilis. Kasi gusto ng mga amo dito guys, mabilis ka. Ma-impress yan sila agad sa'yo. Pero syempre, mag-ingat ka rin. Hindi pwedeng mabilis pero wala yung trabaho mo hindi maganda or hindi maayos. Kailangan mo rin na i-make sure na maayos yung trabaho mo. Useless lang din naman yung trabaho mo pag yung wala lang, parang wala ka lang nagawa. Example sa akin, twice a week na mamalengke ako niyan. Yung alaga ko nasa school ng half day. Pag namamalengke ako, hindi ko yan nasusundo yung alaga ko, yung amo ko yung nagsusundo. Pag namamalengke ako, bago ako lumabas ng bahay, bilisan ko na yan, maglinis na ako ng bahay. Kaya kailangan nalinis ko yung bahay bago ako lumabas. Kasi anytime na bumalik yung alaga ko doon, at least yung bahay malinis. Malinis na. Kasi hindi naman natin alam yung mga nangyayari kung biglang umuwi yung alaga natin, may sakit pala, biglang pauwi ng teacher, biglang dumating paano? Tapos hindi ka pala nakapaglinis pa, andun ka pa sa palengke. Depende naman kasi yan sa oras, sa schedule ng alaga natin. Yung iba na mamalengke muna ng mas maaga bago umuwi magtrabaho. Iba-iba ng schedule. Pero yung akin, ganun ginagawa ko. Kasi minsan, yung amo ko, pag nasa palengke ako nagsasabi na bigla silang umuwi kasi tumawag yung teacher na sumama daw yung tiyan ng alaga ko. So minsan, pagdating ko ng bahay, andun na sila na pa sa bahay. So at least, kampante ka na malinis na yung bahay. Yung ganun, guys. Kaya, dapat alam mo talaga yung mga gagawin mo. Hindi yan dapat ganun din ang gawin nyo ha. Alam nyo yan sa mga sitwasyon, paano gawin. Kung anong schedule ng alaga nyo, anong schedule na amo nyo sa trabaho, mga ganon. Tapos guys, sa umaga, after kong mamalengke or after kong trabaho, na wala pa yung alaga ko, naliligo na ako niyan. Kasi minsan sa tanghali, pagdating niya, hindi siya magnanap, hindi siya makakatulog kasi minsan natutulog na siya sa bus. So, hindi ako na makakaligo pag hindi siya natulog. So, isipin mo rin na ganun. So, ang ginagawa ko, naliligo na muna ako bago siya makarating. At least, makatulog man siya o hindi, nakaligo na ako. Mahirap kasi maligo dito sa gabi, guys, kasi sila yung naliligo. Tapos, wala na akong time. Pag tapos na ako kasi tapos na kami dinner at tapos na ako hugas ng plato, matutulog na rin ako. Nabihan kasi ako ng amo ko na dapat sa day makaligo na ako. So, yun. May time kasi noon na hindi ako nakaligo talaga. Kasi hindi siya natulog. Nakatulog daw siya, nakaidlip daw siya sa bus. Pagdating sa bahay, hindi na siya makatulog. Yun. Kaya isipin nyo rin talaga guys. Kailangan nyo mag-isip din para makasurvive kayo. Para magawa nyo yung mga gawain. Kailangan nyo rin gamitan ng isip. Ng diskarte. Ano pa ba yung mga example na nangyari sa akin? Tulad niyan, yung mga battles ng alaga ko, mga cup battles, mga cups niya, mga battles niya. May time na hindi ko hinuhugasan sa umaga. Pag nap time niya ako nakuhugas. Paano nga pag hindi siya nag-nap? Sa gabi ko na siya hugasan after dinner. Late na ako nakakatulog guys, as in. So, ang ginagawa ko, sa umaga, pag wala pa siya, ginagawa ko na yan lahat ng mabilisan. Para hindi na ako mahirapan sa gabi, hindi na ako magpuyat. At sa gabi, hindi ko na kailangan maligo bago matulog. Kasi yung amo ko, day talaga ako ina-allowed na maligo. Yung mga lang siguro na instances na hindi talaga ako nakakaligo sa araw, alam niya ng amo ko na imposible na makaligo ako sa gabi.
Pero at hanggat maaari, sa araw makaligo ako. Kasi dito guys, mabilis nyo lang magagawa ang isang bagay, madidiskartihan nyo lang. Kasi wala yung mga amo natin nasa trabaho. Kaya madidiskartihan talaga natin yung trabaho natin kung paano natin i-manage. Yun. Yung mga sagaba lang naman yung alaga, pag may alaga tayo syempre hindi dire-diretso. Maghanap ka ng time na bakante ka, dun mo ibuhos yung time mo sa trabaho na yon para pag andyan na yung alaga mo, papetiks-petiks ka na lang. Hindi ka na mag-isip, kailangan ko pang gawin to, kailangan ko pang gawin to, di ba? Diskarte lang talaga. Kasi araw-araw dito hindi na ubusan ng trabaho. Pabalik-balik lang naman na trabaho. So, kailangan mo lang talaga diskarte. Kailangan mo lang ng technique, kumbaga. Sa una, hindi mo pa yan talaga maisip kung ano talaga ang uunahin mo. Pagdating mo na sa amo mo, ma-observe mo yan kung anong mga bagay-bagay, kung anong diskarte ang gawin mo dyan, anong technique para mapadali, mapabilis ang trabaho mo. Iwasan nyo muna yung mag-cellphone, lalo na pag bago kayo. Kasi hindi nyo yan ma-manage yung time nyo. Hindi nyo maramdaman na ay, lumipas na palang isang oras, nasa cellphone pa ako, nakababad pa ako sa cellphone. Paano pag biglang dumating yung amo mo? Biglang dumating yung bata? Wala ka pang nagagawa. Lagot talaga kay amo. So, habang bago pa kayo, unahin nyo talaga muna yung mga gawain bago ang iba pa. Yan yung isang maipapayo ko sa mga bago pa lang dito. Kasi hindi pa kayo kabisado ng amo nyo. Wala pa kayong napatunayan sa amo nyo. Magpa-impress muna kayo sa amo nyo. Pagdating nyo, priority nyo muna yung trabaho. Bago pa ang ano pa man. Pag may napatunayan na kayo sa amo nyo, yun. Pero hindi ko sinabi na pag may napatunayan na kayo, gawin nyo na. Hindi. At least, may panghawakan na kayo kung sakali man na pumalpa kayo. Hindi na, yun kasi yung iba yung na-terminate sila agad. Kasi hindi pa sila kilala ng amo nila. Hindi pa alam yung mga ability nila ng amo nila. Wala pa silang napatunayan. Yung amo kasi mabilis yan mainis. Mabilis yan ma-discourage. Yung ibang amo dito, mabilis lang mag-terminate dahil lang sa hindi mo nagawa to or pumalpa ka or what. Yung ibang amo kaya maraming nati-terminate dito na dumadating. So, kailangan be aware kayo sa lahat ng bagay pagdating nyo pa lang, bago pa lang kayo. Pa-impress muna. Basta, ang dami kong naririnig na bago pa lang dito, isang buwan pa lang, hindi pa naka-isang buwan na terminate na agad. Ang bilis talaga ng amo guys ma-discourage, mag-terminate. Kasi nasa kanila ang desisyon, hindi sa atin. Ang atin is kailangan lang natin gawin yung best natin para hindi ka nila i-terminate. Hindi sila mainis sa'yo, hindi ka nila bibitawan. Talaga, magpa-impress muna. At kunin mo yung loob ng alaga mo. Kasi pag nakuha mo na yung loob ng alaga mo, kahit medyo ayaw sa'yo ng amo mo, hindi ka na yan nila i-terminate kasi gusto ka ng alaga mo. Minsan kasi yung alaga ang nasusunod dito. Kung gusto ka ng bata, tatagal ka sa kanila. Yun. Okay guys, tapos na tayo. Shout out pala sa aking mga subscriber dyan, sa mga masugid na nanonood ng mga videos ko. Thank you. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, paki-subscribe naman po ako. Paki-click lang yung subscribe button.